Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan mang panig ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito no, tila parang kampanya na po ang feeling ko tuwing nakikita ko po yung magpinsan no, na namimigay ng ayuda. Umiikot ngayon matapos pong umiikot, magpahinga. Wala na po yatang mga susunod na pag-abroad. Ikot naman po ng ikot dito po sa pamimigay po ng ayuda, no? Feeling ko tuloy, kampanya na ba? Parang feels like campaign season, no? Kung papansinin po natin, kung bakit ganyan, magbibigay tayo ng na hiwagaan talaga ako. Tapos the rest, wala eh. Wala kang makitang magandang direksyon talaga. Si Pangulong Duterte naman po, kinalkal, no? Gustong pasamain talaga, no? Parte pa rin, parang campaign season talaga. Binablock prop yung mga Duterte, no? Sa pamamagitan ng indirectly, lahat ng mga pwedeng makasira sa kanila, inimbestigahan ngayon. Pero isa-isa po napapatunayan na yung investigasyon ay hindi talaga madidiin si Pangulong Duterte. No? Sila po, bumabalik po yung purpose nila kung bakit kayang-kayang ibalik sa kanila ng mga vloggers. No? Unlike po yung mga vloggers ng kabila, na parang hindi naman nakakatulong sa kanilang mga principal. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Kasi mga sinasabi po ni Pangulong Duterte rito na sa Parmali, di ba? No corruption, Duterte embrace of Parmali COVID deals. Ayan, gusto rin po siraan ng media. Yung mga sinabi ni Pangulong Duterte, isa-isahin po natin yan ngayon. Kasi parang yung media ay nagbibigay ng guide sa mga tao para mag-isip ng kasamaan laban sa mga Duterte. Okay, pag-usapan natin yan, pero bago yan, pindot na. Okay, unahin na po natin to, no? Kahapon lang, kung hindi ako nagkakamali, nasa Tagum o ngayon din. Hindi ko nga alam kasi halos sabay. Sabi ko, hindi naman po pwedeng dalawang lugar naroon si President Marcos. Tapos ngayon naman, nasa Bicol. Feels like campaign talaga, no? Makita mo masigla yung mga local leaders naroon, sinasalubong si President Marcos, no? Tapos magsasalita. Alam niyo kung bakit ganit? Samantalang ang dami pong problema ng Pilipinas. Ako nakikita ko to, kung mamimigay ng ayuda sa buong Pilipinas, dapat yung, di ba, kung ang purpose, ano yung purpose ng pagbibigay ng ayuda? Kung ang purpose po ng pagbibigay ng ayuda ay talagang mamigay ng ayuda, ibig sabihin yung tawid no? Tawid, kumbaga, tawid gutom eh. Kung ang purpose talaga ng pamimigay ng ayuda ay mapamigay yung ayuda na para sa paghihirap ng mga Pilipino, hindi ganito yung forma. Ito lang ang kauna-unang, ito ang puna ko muna. Bakit ko nasabi na hindi dapat ganito? Nakita na natin kay Duterte. Nung panahon ni Pangulong Duterte, no? Nakita po natin yung isang mabilis. Kasi pandemic nun eh. Again, meron na pong modelo ng pamimigay ng ayuda ng maayos. Kasi nung una nga, hindi pa rin maayos, no? Pero hindi po ibig sabihin na hindi maayos, yung hindi po maayos yung pila, yung wala pong social distancing. Yun lang po yung kaguluhan nun eh. Pero nakakapagbigay ng ayuda ng sabay-sabay. Kay Duterte, nakapagbigay ng ayuda ng sabay-sabay sa buong Pilipinas. Bakit po? Pinamahala nila dun sa mga dapat na mamahala sa namimigay ng ayuda. Dito po, ibang klase, no?
Dito muna sa Tagum, tapos sa Bicol naman. Wala rin namang epekto. Katulad niyan, lumalabas yung mga sinasabi ninyo na hindi ko pa napapanood, no? Pero kung totoo yan na merong ganun na pinapirma ng Gismil, tapos 1.5 o 8.5 yung na nakuha, putya, imbis na masiyahan yung mga nabibigyan ng ayuda kung ganyan ang kalakaran, lalong magagalit. Ang tingin ko, ang ginawa nila sa pamimigay ng ayuda, parang kampanya. Bakit po nangangampanya? Bakit hindi tugunan yung mga problema talaga ng Pilipinas ngayon? Katulad niyan, ayan, no? Kung propaganda po, nakikipaglaban tayo sa propaganda, talon-talo na naman tayo ng China uli. May bago na naman pahayag yung China. Hindi pa nga tayo nakakaangal dun sa ginawa ng China. Di ba may ginawa na naman bago yung China? Yung ayaw padaanin yung may emergency yata na sundalo tayo sa Sierra Madre. At dadalhin nila, kukunin nila para madala sa ospital. Hinaharang pa rin ng mga Chinese. Pero nauna na eh. Nauna nang magpropaganda sa atin yung China. Yan yung problema eh. Nagsabi na kagad yung China, papayagan namin kayo na mag-supply dyan. Di ba yan yung inaangal natin? Yung nakikipag-agawan yung China sa mga supply natin ng pagkain para sa mga sundalo ng Sierra Madre. O, dun pa lang tayo sa pag-angal, yung China nagsasabi na papayagan namin kayo. Magsasabi lang kayo kung kailan. Alam nyo, dapat, Mr. President, dapat yung tagasagot ninyo ng propaganda ng China, dapat mabilis mag-isip eh. Umaangal pa lang kayo dun sa supply natin na inagaw ng mga China. Nagsasabi na yung China na papayagan namin kayo. Magsabi lang kayo para alam namin na darating kayo, papayagan. Alam ko na isasagot niya. May sagot na yung Pilipinas dyan. Alam ko na sasagot natin dyan. Bakit tayo magpapaalam sa sarili nating teritoryo? Patay tayo dyan. Di ba? Patay tayo dyan. Pag sinabi niyo yan na ganun, talo na kayo sa international community. Talong-talo tayo dun. Ganyan lagi sagot natin. Bakit tayo magpapaalam? O, tignan nyo po. Ito. Sino po bida ngayon sa yun na naman? Demanda raw natin yung China. Ayaw nating makipagtirahan na. Sa China. Pag tayo binubomba ng tubig, ayaw natin dahil ayaw natin mag-escalate. Pero pinapayagan natin, si Carpio na magsalita na i-demanda yung China na naman. Bakit hindi natin sabihin si Carpio, ayaw nga namin mag-escalate eh. Ikaw naman, dakdak ka naman ng dakdak. Pagsabihan nyo, yan po man nag-escalate eh. Tandaan po ninyo, nung nagsampa tayo na reklamo laban sa China, baka nakalimutan na po natin. No? Nung nagsampa tayo na reklamo sa China, panahon ni Pinoy, doon po sila walang habas na nagtayo ng mga artificial island. Ngayon, may balak na naman kayo. Matuto po kayo sa kasaysayan. Hindi naman natin kayang pigilan yung China. Kailan natin napigilan yung China ng manakop ng teritoryo natin? Nung nakipagkaibigan tayo. Siyempre, papakita ng China, o dahil nakipagkaibigan kayo sa amin, papayagan namin yung hindi na namin harangin yung mga mangingisda nyo, makakapangisda. Diba? Propaganda lang habol ng China sa atin. Alam nyo po, kaya tayo hindi pinapatulan ng China dahil masama tayong propaganda. Pag tayo pinatulan ng China na, ibig sabihin yung talagang tinutuo tayo sa pinaulanan tayo ng missile.
Lalabas na sila ang bully talaga. Tayo, propaganda lang tayo ng China. Naiinis sa atin ng China dahil ang kukulit nitong mga Pilipino na to. Hindi naman lumalabat. Nasa tamang direksyon tayo pero lubos-lubusin na po natin. Bakit hindi po natin maibalik yung friends to all, enemies to none, Mr. President? Hindi po naman namin kayo tinuturuan. Para makamove on na tayo. Okay, ikalawa. Ialaw ba natin yan si Carpio na magbabanta na kakasuhan? Yung China uli? Okay, eto po, tignan po natin, no? Yung ginagawa po ng magpinsan ngayon. Sa tingin ko, hindi po magandang uri yan hindi po sign ng good leadership. Bakit? Kung talagang, bakit po namimigay ng ayuda? Sa palagay ninyo? Kasi nga may pangangailangan, taghirap yung Pilipinas eh. Una, yun na lang, di ba? Sinasabi ninyo na umuunlad ang Pilipinas. Bakit kayo namimigay ng ayuda? Contrast. Iba yung nire-report nyo sa taong bayan. Kaya mahirap kayong paunahin eh. Mahirap kayong paniwalaan pala. Kasi iba yung sinasabi nyo, umuunlad yung ekonomiya. Tapos namimigay kayo sa ayuda. At ang pamimigay nyo na ayuda, dinudumog. Subukan nyo wag mamigay ng ayuda. Yung pupunta lang kayo ron para magsalita. Si Pangulong Duterte, in fairness, no? Nakikipagpaligsahan pa kayo. Meron pa nagsabi dito, tignan nyo mula po dito sa mga, alam nyo wala na, eto. Aba, ito pala yung sinasabi nyo. Mau, naku sa akap. 10K gahapon, June 6. Pero nakahila ko kay 1.5 ra ang gihatag kayo sa ako apart nga buntis pahod ko nagpila ko didto hapit pa ko nakuyapan grabin kaayo mo wala mo'y kaluoy. Parang naintindihan ko, no? 10K daw yung pinangako sa ang akala nila 10K. Pero nakuha niya 1.5. Pumila pa siya, buntis siya. Yan, no? May buntis, pumila sa Tagum. Sa Bagong Pilipinas, Chorba. Dahil advertisement na 10K. Sila pala nag-advertise. No? Pinalabas nila na 10K. Tapos 1.5 lang ang natanggap. Baka naman pinalabas lang. Okay. Tignan natin yung sinasabi ng mga to. Yun na nakita ko na yung buntis na sinasabi nyo. Ayan, no? Happening now, Bagong Pilipinas Servisyo Fair, Tagum City. Talagang umiikot, kumakamay. Kampanyang-kampanya. Tapos ito, makinig kayo. Ito po si Carpio na naghahanap na naman ng bagong isasampang reklamo. Ito po ang sabi ni Batang QC. Ito po ang mga pumalit sa mga nauna natin binabanatan eh. Gamit na gamit nila ang kasi sabi ni Roque, talagang nakakuha tayo ng kumpirmasyon isuspindi daw ang ating Mayor Baste Duterte. Totoo po yan. Itong pagsuspindi, hindi lang po ito dagok sa pamilyang Duterte, ito po ay dagok sa buong sambayan ng Pilipino. Yan yung sabi ni Atty. Harry Roque. Ito po reaction nila. Gamit na gamit nila ang salitang sambayan ng Pilipino. Akala mo talaga majority eh. Kung sakali man totoo yan, dagok lang yan para sa inyo kasapi sa kulto ni Digong at Pastor Kibuloy. Kaming nasa majority, baka magpaparte pa sa tuwa. Feeling nitong mga to, wala po sa realidad eh.
feeling nila sila pa rin yung majority, no? Yung mga supporter ni BBM, akala nila sila pa rin yung majority. Subukan nyo uli yung ginawa nyo noon, kayong mga loyalistang vlogger. Bakit hindi kayo umikot ulit mag-kalye survey kayo? Tanungin nyo lang yung tao. Saan sila mas satisfied? Kay PBBM o kay PRRD? At masasampal kayo ng katotohanan. No? Hindi na kayo ang majority. Yung dalawang rally nyo nga, nilangaw eh. Nakailang maisog na. I-combine nyo na lahat ng rally nyo, yung dalawang rally nyo, mas malaki pa rin yung rally sa New York ng maisog. New York pa yun, ha? Makita nyo ngayon sa Japan at sa Hong Kong. Naku, lalo na sa Hong Kong, ang daming Pilipino dyan. Pag nagmaisog na sa Hong Kong, makikita nyo po kung gaano karami. Kayo pa rin ang majority. Yan po ang problema eh, no? Pati yung mga supporter nila, nakalutang lahat. Okay. Mga taga-GFF, thank you very much sa 800. Yan. Sagutin na po natin, no? Bakit po pinoporma ni Pangulong Marcos na parang kampanya? Sa totoo lang po, magaling po ang strategy ni Pangulong Marcos sa kampanya. Akala niya, makukuha niya, tignan niyo po, karamihan ng pamimigay niya ng ayuda saan? Sa Mindanao, di ba? Panay sa Mindanao. Bakit po nagpupuro siya sa Mindanao? Kasi doon mababa ang kanyang rating. Ang problema sa gobyernong ito, tinitrick niya po yung kanyang, hindi po siya talaga yung concern problema. No? Wala silang concern na paano lulutasin yung kahirapan, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, no? Wala talaga eh. Paano yung unemployment rate? Paano magke-create ng mga trabaho? Wala talaga. Sariling kapatid, binabanatan niyang naisip na naman nila sa bawasan yung tariff. Talagang hindi po may kakulangan talaga, no? Hindi mo talaga makitaan sila na kaya nilang lumutas ng problema. Pero saan po magaling si BBM? Feeling niya saan siya magaling? Sa kampanya. Kasi super majority sila eh. Ang nakakalimutan ni BBM, at ito po, masasampal po kayo ng katotohanan, kayong mga loyalista. Ang nagpanalo sa inyo, ang humahatak, no? Yung Duterte. Si Sara Duterte mismo. Ay sasabihin nyo, hindi ko kayang patunayan niya. Mapapatunayan na po yan. Huwag po kayo mag-alala. Hindi kami mainipin. Yung mga kasama ko lang nainip. Ako, matanda na ako. Gusto ko, hindi ako maiinip eh. Kahit na 4 na taon pa yung hihintayin para mapatunayan na si Sara Duterte nagpanalo sa inyo. Eh, eto na lang eh. Ilan na nabigyan ng ayuda ni Martin? Hindi pa rin umaangat sa survey. Yung treatment po na kampanya. Yung pagiging presidente, ang treatment ni Pangulong Marcos, kampanya pa rin. Paano po yan? Lahat po yan, kampanya lang eh. Nangangako si Martin na on track tayo. Sinasabi on track tayo sa 1 million pabahay. Tanungin mo, asan yung 2 million kung on track tayo? Target natin na 29 pesos ang bigas. Kampanya pa rin. Tapos na po yung kampanya. Tignan nyo ha. Mababa ka sa kung sa kampanya po yan, kung nangangampanya po ng pagka-presidente ngayon, pasok po sa banga yung ginagawa ni PBBM. Nasa tamang landas siya. Bakit? Mababa ka rin sa Mindanao.
Diyan ka pumuro ng kampanya, diyan ka pumunta, diyan ka magkamay-kamay. Kaya, ang ginagawa niya, dito siya namimigay ng ayuda sa Mindanao. Lahat po treatment kampanya eh. Yung posible nating makalaban, siraan natin yan sa pamamagitan ng mga congressional hearing, Senate hearing. Naka-Senate hearing ngayon. Pinupuruan siguro, pinasasama yung mayor. Hindi ko po kilala yan, kung masama ba yan o mabuting tao. Pero halatang-halatang pinasasama eh. May mga nililigtas na lugar. May mga lugar na mararaming pogo pero ayaw ni wala nagsasalita. Naiimbestigahan yung mga lugar na yun. Huwag na nating sabihin Cavite, halimbawa. Ang treatment lang ng Pangulo, nangangampanya lang siya. Saan siya mahina? Doon ba sa Mindanao? Sige, pupunta ako riyan, mamimigay ako ng ayuda. Pero, hindi po kayo marunong makinig eh. Mr. President at Mr. Speaker, kung marunong lang kayong makinig, naramdaman nyo sana yung sinabi nung mangingisda nung pumunta kayo ron. Okay lang po yan eh. Okay lang yung ayuda. Parang band-aid yan eh. 1-2 araw, tapos na yan. Ang gusto po nila, makapangisda. Sa madaling salita, pangkalahatan sa Pilipinas, tatanggapin nila ayuda, bakit naman hindi? Kahit ba 1.5 lang yan, ayuda pa rin yan. Pero ang gusto nila, kabuhayan. Ang gusto nila, hanap buhay. Ang gusto nila, malutas tong mga suliranin natin, mapababa yung presyo ng bilihin. Magkaroon sila ng matatag na hanap buhay. Kung ang treatment ng ating Pangulo ay kampanya lang, tuwan-tuwa kita nyo ang sukatan nila. Nag-speech daw dun sa may Singapore. Ang galing ng speech. Bakit daw hindi tayo bumibilib? Ang husay-husay ng presidente sa speech niya. Speech pa rin. Okay yan kung nangangampanya ka pa. Pangulo ka na ng Pilipinas. Action na. 2 years. Kaya po ganito ang treatment. Paninira sa mga Duterte. Paglapit sa tao, pamimigay na ayuda dahil ang treatment lang niya sa kanyang presidency, hindi talaga tumugon. Tignan niyo si Pangulong Duterte. Wala naman pong nangako na magkakaroon tayo ng bill. Hindi niya po pinangako yan. Kusa na lang, nagtataka na lang tayo. Meron na namang inauguration. Meron na namang bagong seaport. Meron na namang naayos na airport. Meron na namang bagong tulay. May CCLEX na. Meron ng tapos inaangkin na lang ng kung sino-sino. Yun po yun. Mahirap po yung presidente mo, ang treatment, kampanya pa rin. 6 na taon na mga ngampanya lang. Wala talagang konkreto. Si Pangulong Duterte, konkreto yung mga ginawa. May magalit sa kanya, wala. Hindi siya pleaser. Kaya to lahat, tignan nyo yung nangyayari ngayon. Kanina ko lang sinusuri ko eh. Nakita ko puta, parang nangangampanya talaga eh. Pupunta ron sa kamay-kamay, sila ni Martin. Ganyan na ganyan kampanya. Ngayon, doon lang sa kampanya, polyeto tsaka swerte ng may pakain at pa-t-shirt. Eto, meron talagang ayuda, no? Hindi mo kayo na kailangan hakutin, pupunta yung mga tao dahil mamimigay ka ng ayuda. Kaya na pagkatapos po niyan, ano na po? O naipakita ninyo. Nakita po ba kayong vlogger na kinocover yan? Wala po, no? In fairness po, ganito po nyo titignan kung gaano kapopular si Pangulong Duterte.
hindi naman po sa nakikipagkagalit tayo, 'di ba? Minsan naasar ako dahil narinig ko yung mga kapwa natin vlogger na for the views lang kaya nasa maisog, 'di ba? Ganun po kapopular si Pangulong Duterte. Sabi ko nga talagang kasama yan for the views na yan. Tingnan nyo po sila. Meron bang vlogger na kinover yung mga pamimigay ng ayuda? Wala. Sino namang manunood? Narito po tayo sa Dagum City para mamigay ng ayuda. Di ba? Bakit hindi nila kinocover? Pwede po nila i-cover yan. Yan po ay government station. Yung kukuha lang sila sa government station, pwede na nila. Ano ang mas gusto na lang Ito sa tangang nagsasabi na sila daw yung majority pa. Ano yung tinatopic ng kanilang mga best vloggers? Duterte pa rin. Pwede bang akusahan yung mga kaya sumasama dyan sa pamimigay na ayuda for the views? Walang gustong manood. Wala nga vlogger na nagtatapik dyan Vlogger nila, wala. Hindi nila maipagmalaki yung mismong mga proyekto ng kanilang principal. Samantalang tayo, grabe. No? Partly, gusto nating i-share yung nangyayari sa Maisog at malaking bahagi po para sa mga vlogger, yung ang daming nanonood Tanungin nyo po yung mahilig pumunta sa Maisog Rally. Diyan po nakakakuha ng mga malalaking views tuwing may Maisog. Ibig sabihin, yung interest ng mga mamamayang Pilipino, sama-sama po yan. Gusto nyong i-treat to na na kampanya? Iti-treat namin ang kampanya. Nagkakalye survey. Tuloy nyo yan, yung mga nagkakalye survey. Para mapakita nyo sa tao, sana live. Para alam nila na tinatambakan sa palengke, tinatambakan sa mga pangunahing lansangan ni Pangulong Duterte. Yung sinasabi nilang popular na Pangulo. Hindi talaga Wala talagang malinaw na direksyon Ipaubaya na lang kung, putya, eto nga lang Diba? Hindi namin mahagilap yung P-Box. Swerte lang at hindi ganun ka-violente tong kanlaon. Paano kaya kung mga nakita natin yung sa Taalyan na pati mga hayop kinakailangan i-rescue? Paano kaya yan kung walang direksyon yung mga tao na kailan lilikas, anong... Alam niyo po, in fairness, nung nakaraang administrasyon, talagang meron pa, alam pa ng mga tao, di ba? Pag may big one, dito tayo pupunta, dito ang evacuation center natin. Bawat lugar yun, meron. Pag nagganap yung big one, pag may lumindol, pag may Ang treatment lang, kampanya Kaya lang, kampanya na hindi popular. Dahil mismong mga vlogger hindi kino-cover. Treatment din ni Pangulong Duterte ng Maisog Group. Kampanya rin. Kaya lang, very popular yung Maisog. Hinaharangan, tinatanggalan ng venue, tuloy pa rin. In fairness po, yung official na pahayag nila, di ba, Bagyo lang ang nakapigil dun. Itutuloy nila yun Mabuhay kayong mga taga-Maisog, TAPS, at lahat ng mga organizer. Ay, hindi po bibitaw yung mga yan. Alam na nila Mga magkakamag-anak incorporated. Sayang yung Pilipinas, no? Kulelat po tayo ngayon sa pinupuntahan ng mga... Hindi naman kulelat na kulelat. Siyempre, may mas kulelat sa atin. Mga Laos, yung mga... Pero,
sa mga kilalang bansa sa Southeast Asia. Yung mga Myanmar kasi magulo pa ron. Ayaw tayong puntahan, hindi nga natin ma-resolve yung brownout sa NAIA. Paano tayo pupuntahan? Okay, punta po tayo rito sa pinalalabas na naman nila. Simple lang naman, no? Ang dami yung gustong palabasin ngayon kay Pangulong Duterte tungkol dyan sa Parmali na yan. May mga drama, ang dami yung drama tungkol dyan sa Parmali na yan. Basahin lang po natin to sinasabi nito ni Ontiveros. Hindi ako nagugulat sa ganyang revelation ni dating Secretary Duque dahil lumabas na rin sa naunang Blue Ribbon Committee investigation na talagang ipinakilala ng mga unusual suspect ng Parmali kay Presidente. So si Michael Yang et al. Tignan niyo po yung wordings niya. Kung anong kasalanan ni Duterte, ipinakilala daw yung mga suspect. Kung talagang mapatunayan namin na siya yung nag-utos ng fund transfer, siya ay kasabwat sa mga ganyang kaduda-dudang procurement. So, yung wording tignan nyo, hindi niya sinabi na illegal na procurement. Sa ganyang kaduda-duda. Pinaghihinalaan nila si Pangulong Duterte. Kung mapapatunayan na siya yung nag-utos, kasama siya sa kaduda-duda procurement. Kung siya ay kasabwat sa mga overpricing, then magiging tungkulin namin na singilin din ang kanyang accountability. Ang tanong ko, ano ibig sabihin nito? Kayo ba sa Senado ay uulitin nyo yung Parmali? Senator Ontiveros? Kasi kinakami mo eh. Kung siya ay kasabwat sa overpricing, then magiging tungkulin namin na singilin din ang kanyang accountability. So, ibig sabihin, hindi po bagong kaso to. Ito po yung Parmali, 7 buwan po nilang inimbestigahan, no? Ulitin ko lang po, no? 7 buwan po silang nag-imbestiga sa Parmali. Ano yung sinasabi mo, Ontiveros? Na kung mapapatunayan ninyo ngayon. Ibig sabihin, hindi nyo napatunayan noon? Nakasabwat siya? Saan siya kasabwat? Meron bang krimen? Basahin po natin. Kaduda-dudang procurement. Krimen po ba yung kaduda-duda? Bakit po ba kayo nag-iimbestiga? Kayo sa Senado at sa Kongreso? Kasi may duda kayo eh. Para mapatunayan ninyo yung duda nyo. 7 buwan kayo. Kami dapat maningil sa inyo sa Senado. Bakit? 7 buwan yung inimbestigahan yan. Ang resulta lang. Ito wordings niya, kung talagang mapatunayan namin na siya yung nag-utos ng fund transfer, hindi ka kasama eh. Alam ko nag-iimbestiga yung HOR eh. Kasama ka ba sa HOR? Maliban na lang kung mag-iimbestiga ka ulitan. Hindi ba ang laking pag-aaksaya na 7 buwan ninyong inimbestigahan, hindi nyo napatunayan na sangkot si Pangulong Duterte. Ngayon, mag-iimbestiga na naman kayo para isangkot lang. Saan nyo isasangkot? Sa kaduda-dudang procurement? Hindi sa illegal, sa kaduda-duda. May kaso po bang kaduda-duda? Ayun yung wordings pa lang niya, alam mo nang walang patutunguhan eh. Wordings pa lang ngayon, hindi po niya sinasabi na may nakawan. Patutunayan namin na nagnakaw si Duterte. May nawawalang pondo. Patutunayan namin na ito ay, ang pondong nawawala ay napunta kay Duterte. Di ba dapat ganun? May akusasyon ka ng krimen. Wala po sila. 7 buwan ka nang nag-imbestiga. Wala ka man lang krimen na naakusa. Akusa lang Akusa lang po.
Hindi pa po yung napatunayan. Wala kayong naakusa kay Duterte. 7 buwan nyo nang inimbestigahan. Balak mo na namang imbestigahan? Ito lang ang tanong ko eh. Para mo masangkot yung isang tao, una, mayroong ebidensya, material evidence. Ikalawa, mayroong nagsasabi, testimonial evidence, na nagsasabi na ako ay sangkot. Katulad niyan kay Duque, di ba? Inutusan ako ni Duterte na i-transfer, kaya ako transfer. O yan, di ba? Yan, may testimonya. Ngayon, ang tanong, may illegal ba dun sa pagta-transfer? Wala. Walang illegal dun sa pagta-transfer. Nasa batas ba yun? Pwede ba mag-transfer? Basahin natin si Pangulong Duterte. Ito, gagamitin natin to. Ito paninira to kay Duterte, pero gagamitin natin sa kanila. Ano sabi ni Duterte? When the pandemic started, we had nothing. Wala tayo niyan lahat, PPEs, wala tayo lahat. Nagsimula yung hindi handa ang buong mundo. Di ba? Hindi handa. Umakto si Pangulong Duterte ng mabilis. Pero dahil abogado siya, ganun pa man, di ba? Kaya nga siya nagpapasa ng batas ng bayanihan. Ganun katalino si Tatay Digong. Pwede niya nang brasuin. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, Ontiveros, ngayon may mga sinasabi ngayon na transfer na pera. Mas malaki, doble. No? Ito tanong ko sa mga mahilig mag-imbestiga. Gusto nyong imbestigahan si Duterte, alam na alam nyo kung saan napunta yung transfer na pera. Pambili ng PPEs. Diskarte ng Pangulo yan. Tanong, may illegal ba sa ginawa? Hindi ako abogado. Pero kung may illegal na ginawa si Duterte, bakit hindi nyo sampahan ng kaso? Nang mapahiya kayo. Katulad ng pagsasampa ng kaso ni ni Franz Castro. Di ba? Ayun yung kay Franz Castro, meron pa sinasabi na may kinukote niya pa si Duterte. Dito, anong krimen yung... May krimen na binibintang si Castro eh. Di ba? Anong krimen ni Castro nung dinimanda niya yung nagpunta tayo dyan sa may Quezon City? Ang krimen na binibintang ni Castro, yung death threat, at may kinukote siya na sinabi ni Duterte. Eto, anong krimen? Basahin uli natin yung krimen. Kung mapapatunayan namin na siya yung nag-utos ng pan-transfer, siya ay kasabwat. Yan kasabwat. Ang krimen. Kasabwat sa mga ganyang kaduda-dudang procurement. Kaduda-dudang procurement? Krimen po ba yung kaduda-dudang procurement? Di ba? Yung mismong ibinibintang nila, yung mismong ibinibintang nila sa Parmali at sa DBM, kaduda-duda lang yung sinasabi. Hindi sinabing illegal eh. Kaduda-dudang procurement. Ibig sabihin, hindi nga nila matiyak na yung ginawa ng DBM na pagbili sa Parmali ay illegal. Di ba? Hindi nga nila matiyak kung illegal yun eh. Isasangkot nyo pa si Duterte. Hindi. Tanong, 7 buwan kayo nag-imbestiga. After 2 years, may nakulong na ba dyan sa investigasyon nyo? Ano sabi ni Gordon?
dramatic eh. Yung corruption of the century. Corruption of the century? After 7 buwan kayo nag-imbestiga. Hindi si Duterte, hindi nyo naman kinasuhan si Duterte. Meron na ba man lang napakulong kayo? Hindi na po si Duterte, sabi nyo, protector si Duterte. 2 taon nang hindi presidente si Duterte. In fact, lahat ng mga madikit kay Duterte, sinususpindi. Wala nang power si Duterte. Hindi nyo pwedeng masabi na very powerful pa siya. May napakulong na ba? Diyan sa sinasabi nyong corruption of the century? Wala. Wala pa. Badung, kung wala naman palang nakukulong, isa pang tanong, meron na ba dyan sa sunod-sunod yan, Gentleman's Agreement, EJK, tsaka ito sa Parmali. Sa 3 na yan na sabay-sabay nyong iniimbestigahan si Pangulong Duterte. Sinasangkot pa kay Alice Go. Ngayon, yung picture ni Duterte tsaka ni Alice Go, kalat na. Pag si Duterte nagpa-picture, sangkot na si Duterte. May picture eh. Pero pag si Pangulong Marcos ang nagano, hindi, sasagutin ko po yan kung bakit po nila ginagawa yan. No? Bakit po wala namang kinakaso kay Duterte, patuloy na nag-iimbestiga? Bakit po wala namang krimen na isinasangkot si Duterte? Katulad niyan, yung Gentleman's Agreement. May krimen po ba dyan? Bawal po bang makipagkasundo si Pangulong Duterte ng kahit na anong agreement with China? Pwede. Trabaho niya yan bilang presidente ng Pilipinas. Di ba? Mag-enter sa kasunduan. Kahit po mag-appear na parang lugi tayo. Trabaho yan, kasama yan sa pagboto natin. Kaya wala kang maisasampa dyan sa Gentleman's Agreement. Ano man na, kung may kasunduan man o wala kang maikakaso kay Duterte dyan. Bakit nag-iimbestiga kung wala naman palang kaso? Mamaya, isay na lang natin sagot. EJK, umaangal na si Abante, di ba? Bakit hindi nagpapakita yung iba? Bakit 3 lang? Akala ko ba maraming biktima? Bakit wala kayo dito? Bakit wala sila doon? Kasi yung abogado nila, yun yata yung abogado rin nila sa ICC. Pag nakasuhan po yung mga pulis, halimbawa, kinasuhan na nila yung mga pulis, ano pa iangal nila sa ICC? Kaya po may ICC, pinalalabas nila na hindi umaandar yung katarungan ng mga taong ito dito sa Pilipinas. Kaya sila humingi na ng tulong sa international. International nga kung gagawa na ng paraan pala ng Kongreso, tutulungan sila maghabla sa mga pulis na sa tingin nila ay gumawa ng krimen. Katulad ng ginawa kay Kian de los Santos na nakakuha ng katarungan. Para saan pa yung ICC? Nakakakuha na sila ng katarungan dito. Para saan pa yung ICC? Nililitis na yung kaso nila. So ayaw nila litisin dito. Yun lang naman yun Di ba? Wala nagsasampa ng kaso kay Duterte. Again, wala na namang kaso si Duterte dyan. Bakit? Gusto nila dun Gusto nila yung kaso ICC. Ayaw nila dito lang Thank you very much kay Victorito Biray na nagbigay sa atin ng $279. Yan. At syempre, thank you very much kay Luri Bitana. Yan. Si Lori Bitana ay nagbigay sa atin ng $24.99 Canadian dollars. Maraming salamat, Lori Bitana.
O, ang dami pong iniimbestigahan, bakit po walang kaso si Pangulong Duterte? Nasa campaign period lang po tayo. Baka nakakalimot po kayo. All of government approach po to. Kampanya lang po ito. No, kasi hodang, bakit hindi sila after sa pagtugon ng problema? Bakit namin tutugunan yan? Nagkakampanya kami. Sisiraan muna namin lang yung kalaban namin. Pag nasira na yung kalaban, sino pa angal? Wala na. Mananalo na yung bata namin. Campaign lang po to. 4 na taon pa magkakampanya tong pamilya na to. At ang kanilang mga kapanalig para manalo yung kanilang kamag-anak incorporated. 4 na taon. Hindi umuubra, nariyan tayo. Kaya galit na galit sila sa Maisog eh. Ano ba unang tinutulan ng Maisog? Filipinos are not for sale. Davao is not for sale. Filipinos is not for sale. Hirap na hirap sila magpapirma. May mga umamin. May mga mahihinang utak na umamin na totoong nabigyan. Di ba? Hindi raw lang dapat, anong sabi ni Anong sabi ni Jam Magno na tumahimik na rin? Ay sabi ni Jam Magno, hindi to, ano yan, bribe, hindi ba to bribe? Ang tawag niya dyan? Yung pinapirma, di ba? Pirmahan. O si Abe naman, ang sabi ni Abe, pamasahe lang daw yan. Yung binigay sa kanilang pera para pumirma, sabi ni Abe, hindi yan hindi yan bayad. Hindi kayo binayaran. Pamasahe lang yan. Mas maganda yung sinabi ni Jam Magno eh. Incentive ba? O hindi yan bayad, incentive yan. Pumirma kayo, di may incentive kayo. Kaya tahimik na rin. Di ba? Lahat po ito kampanya eh. Napipigilan ng Maisog. Na-expose ng Maisog eh. Kaya gigil sila sa Maisog. May kontra-kampanya yung mga Duterte. Nangangampanya rin tayo eh. Ayaw natin yung ginagawa nila. Na-expose natin. Na yung pagbabago ng konstitusyon, ito po, consistent dito si Pangulong Duterte sa lahat ng Maisog rally. Maski yung dito sa may KOJC, sa may Liwasang Bonifacio, sinabi rin niya ni Pangulong Duterte. No? Na yung chacha na yan ay attempt para to prolong their leadership, to prolong their hold on power, para mapatagal pa yung kanilang hawak sa kapangyarihan. Dalawa lang daw yung presidenteng naglakas loob na baguhin niyang konstitusyon. Yung mag-amang Marcos. Na ang purpose ay, kinukut natin si Pangulong Duterte rito, ay manatili sila habang buhay. Kaya lahat to, kampanya to. Nangangampanya tayo. Kaya sikat ang mga Duterte dahil maraming magagaling na Duterte vloggers na hindi kinakailangan babaan mo ng mga sasabihin. Kusa, kanya-kanyang isip. Kinakampanya mga Duterte. Pinagtatanggol ng mga Duterte sa paninira nila. Boss Buds, ibig mo sabihin mas maraming vlogger yung mga Duterte? Hindi naman. Baka mas marami na silang vlogger eh. Ang problema, pati vlogger nila, kinakampanya si Duterte. Naringgan nyo ba yung mga vlogger nila na ipinagmamalaki yung ginagawa ni BBM? Nung panahon ni Duterte, pinagmamalaki namin, mga vlogger, yung ginawa ni Duterte. Kaya napopolarize namin yung mga ginawa ni Duterte. Sila, napopolarize ba nila? Hindi. Bakit? Duterte ang topic nila. Duterte ang topic ng mga Duterte vloggers. Duterte din ang topic ng mga BBM vloggers. Sino sa tingin nyo magiging popular sa buong Pilipinas?
Duterte pa rin. Maraming salamat sa mga pagpopromote ninyo sa Duterte. Hindi nyo alam. Hindi nila alam yun kasi pasensya na kayo, may kahinaan utak no.